ang nag-iisang daga sa paaralan ng mga hayop. Sa bayan ng Isulan, matatagpuan natin ang isang paaralan, ang Notre Dame of Isulan. May iba't ibang uri ng hayop ang nag-aaral dito, mga aso, pusa, kambing, tigre, unggoy at ang dakilang leon. Makalipas ang isang araw, Oh, ayan! Napakaganda na ng anak ko. Handang-handa na pumasok. Totoo, Inay. Nasasabik na akong kita kung anong mga meron doon. Ha! Tignan nyo! Isang daga! Anong ginagawa mo dito? Di ka bagay dito. Mayroon kayong bagong kaklase. Ha! Andito na naman itong maliit na to? Aba, tingnan mo at ikumpara mo kami sa iyo. Kami ay malalaki. Tunay nga na hindi ka nababagay dito. Arf! Tama na! Bakit siya tinutokso? Wala siyang ginagawang masama. Ang bawat hayop, maliit man o malaki, ay may karapatang mag-aral. Aba! Pinapagtanggol na ng aso ngayon? Tama na! Hindi nyo dapat ginagawang pagtutukso dahil masama yan! Ano itong ingay na narinig ko? May nangyayaring pangungutya? Guro, tinutokso po nila ang aming kaklase. Ang daga. Guro, Diwata, salamat po sa pagtatanggol. Hindi dapat ganyan. Ang tunay na paaralan ay tahanan ng paggalang at pagkakaibigan. Oo nga po, isa itong paalala na pantay-pantay ang tingin sa lahat. Ito rin ang leksyon na masama mangutya ng kapwa. Tandaan ninyo, ang tunay na lakas ay hindi sa laki ng katawan, kundi sa kabutihan ng puso. O manhing kaibigan, at ikay aking nasaktan. Pasensya. O manhing. Hey, it's okay. Okay lang. Huwag manukso ng kapwa, maliit man o kakaiba, sapagkat ang bawat isa ay may karapatang igalang. Ang kabutihan ay laging nagbabalik bilang gantimpala at ang pang-aapi ay may kaparusahan. At namuhay sila ng maligaya magpakailanman.